ito na. Nagpakilala na ang Congressman Mark Santos ng Las Piñas na naging kalaban ng mga bilyar dyan sa Las Piñas. Ang sinasabing pang-aabuso at kawawa ang naging ang Las Piñas noon at hanggang ngayon. Pakinggan niyo po itong Congressman Santos. Marami siyang sinabi tungkol sa isang pamilya na ang tingin niya ay umabuso at nagpayaman sa kanilang lugar. Antindi, sa public hearing ng Kongreso. Pakinggan po ninyo. Hindi ko alam. Kasi yung nag-initiate yata ng mga programa na lagyan ng kalsada ang mga ilog sa Las Piñas at mga creeks. Paano nyo kaya sasagutin ngayon yun? Kasi wala na yung nag-initiate nun. Baka makasuhan kayo lahat niya. Iniwan na kayo ni Mama Bear nyo. At hindi naman po ako masamang tao. Ang pinakamaganda po siguro, tibagin nyo na. Kung ayaw nyo, si chairman na ang sasabihan ko na tibagin nyo na. Yung mga creeks na bumaha sa Las Piñas nito, na hindi naman bumaba yung mga lugar. I-identify. In fact, Mr. Chair, I invited the President to see for himself yung ginawa doon ng DPWH. Pero alam ko naman, na sumunod lang kayo doon sa nag-initiate niyan. Pero i-correct natin yan. Magtulong-tulong tayo with MMDA. Alam niyo po, ituturo ko po sa inyo kung saan naipon yung mga box culvert na ginawa ninyo hanggang ngayon. Ginagawa pa rin. Tama, sabi ko kay Secretary, tama na po. Pag umulan po na malakas, lubog na naman kami. Asan ang RD natin dito, Mr. Chair? Asan ang Regional Director natin dito? Sir, isang beses lang tayo nag-uusap sa telepono. Pero hindi na tayo nag-uusap ulit. At sinabi ko sa inyo na problema ang ginawa nyo. Under the Water Code, Presidential Decree 1067, bawal tayo maglagay ng kalsada ng structure sa ilog. 6 meters. 3 meters lang yung easement. Wala si Kong Lani dito. Tinira pa nila yung kabila ng Bacoor para maging 6 meters lang yung kalsada sa Las Piñas. Ano bang ginawa natin sa Las Piñas? Pag umulan po ulit, may namatay pong bata doon sa creek namin Mr. Chair, with due respect po to this committee, pero sobra naman po kasi na At ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na pag hindi natin inayos ang mga nilagyan ng kalsada ng DPWH, marami pa pong mapipinsala sa amin. Imagine niyo po, I think more than a year ago, dahil po doon sa kalsada, doon sa creek ng Las Piñas River, nagiba po yung buong perimeter wall ng Citadela Subdivision, wherein pumapasok po ngayon ang tubig doon. Hanggang liig po. Bakit po? Bakit po ginawa natin yun? I think we have to correct that. I am appealing to the good secretary. Wala po siya dito, pero yung district engineer nyo, sunod pa rin na sunod hanggang ngayon. Gawa pa rin ang gawa doon. Sabi ko kay secretary, palitan nyo na yan. RD, maawa ka naman sa Las Piñas. Huwag na kayong matakot doon. Ako nga nanindigan Tapos na yon. Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. 5 bilyong proyekto. Wow. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. Wow. At ngayon, 450 billion. Sinulatan kita, RD. At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay Secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 450 billion, 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Wow. Phase 4. Phase 1, more than 90 million hanggang Phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Oh my goodness. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung D dyan, malulunod ang Las Piñas.
Tindi ah. Mr. Chair, alam mo, na-appreciate ko po yung MMDA Kasi in-explain po namin sa San Miguel Infrastructure. Alam niyo po kung magkano gagastusin ng SMC Antindi. para i-dredge yung mouth ng river namin? More than 300 million pesos. Oh? Grabe. Samantalang ako po, hindi ako po makahingi ng pondo ngayon para i-dredge yung river namin. Oh? Hindi nga nagpapakita yung DA sa akin Umiikot po yung mga taga-planning nyo doon. No? Tanong ng tanong. Sino po sinusunod doon? Ako po ang representative ng mga kababayan namin sa Las Piñas. Hindi po yung dati nakaupo dyan. Mapipilitan po ako na mag-file ng kaso doon sa mga accountable na tao dyan. Kita nyo? Ituturo lang kayo niyan. Wala siyang kinalaman. Siya lang ang nag-initiate. Sinabi ko sa ANRD. Hindi siya mandidimanda. Kayong lahat. Wow. Pasensya na po kayo. Nag-i-emotional ako ngayon. Pero totoo po lahat ng sinasabi ko. And ako po, i-endorse ko yung Parañaque Spillway Project. Ha? Yun yung solusyon. Grabe, no? Congressman Mark Santos ang tumalo sa mga bilyar diyan sa arang eleksyon. Bilyong-bilyong project. Tapos binabaha. Hanggang liig daw ang tubig, minamatay pang bata. Ay, congressman po yan. Sa public hearing ng Committee on Public Account ni Congressman Ridon. Ay, paano ngayon yan? Ang Pangulong Marcos, saka si Ping Lacson, nagpunta ng Mindoro, nagpunta ng Bulacan at Pampanga, at yung iba pa ay iniimbestigahan nila. Ay, dito lang pala sa Metro Manila. Las Piñas ang tinutukoy ng congressman nila. Bilyong-bilyon ng project at ang matindi, ang kontraktor daw ay kamag-anak o pamangkin ng kanyang mga kalaban. Sabatan at yung mga district engineer hanggang ngayon doon pa daw nanunood na sumusunod sa kanyang nakakalaban. Samantalang siya na yung congressman, sabi ni Santos. Ang lupit. Ang lupit nito. Marami daw project papunta. Mayroon daw kanyang ginagawa papunta doon sa kanilang mga property. Eh di ba kung pick of interest yan? Gagawa kayo ng kalye papunta sa inyong sariling negosyo. Kung pick of interest yan. Yun yung mga gunita, background lang po ito. Hindi ko sinabing may kinalaman. Yung dating Public Works and Highway Secretary noong panahon ni Duterte ay kalaban ni Mr. Santos. Anak na kalaban. Iisang pamilya yan. Ngayon, mayroon pang dalawang senador, magkapatid. Wow! Kaya sabi ni Mr. Santos, Congressman Santos, sana makarating kay Pangulong Marcos. So, ganyan na pong katindi ang mga nangyayari sa ating bayan. Nakakalungkot. May impluensyang tao at mayamang tao patuloy na nagtatagumpay sa kailang mga ginagawa. At ang kawawa, maliliit. Pag ang pagbabasihan natin ang sinasabi ni Mr. Santos, naging emotional daw siya pero lahat totoo. Binigay mo yun, nadinig mo yun, kaya nga pinakita ko sa inyo ang kanyang mga sinasabi. So mga kalaban sa politika ni Mr. Santos, magpaliwanag po kayo rito. Kawawa naman ang taga Las Piñas. Kung binabaha kayo dahil lang sa project ng isang pamilya na parang pumapabor lang sa kanila. Wow! Totoo ba ito? Nagtatanong lang po tayo. Sagutin nyo si Mr. Santos na inyong congressman dyan sa Las Piñas. At buhay ang nakataya dyan kasi binabaha pala.